Hello po sa inyo lahat diyan. Ito po ang bahay ng aking kapatid. Gusto ko lang po sanang i-share dahil sa totoo lang po ay ganito din po yung sitwasyon namin noon. Sobrang hirap po talaga ng buhay and similarity po yung bahay namin dati. Pero ito po nga yung bahay na pinapakita po. Ito mismo. Ito talaga yung bahay nila. At kaya po ay ako naman po ay syempre naaawa at nag-work hard po ako para po sa aking mga pamilya sa Pilipinas. And syempre dahil meron po tayong dream and ayan po at nakapag-ipon po ako at nakapag-save at nakapag-loan na rin po kaya nagpagawa din po ako ng simple house para sa aking kapatid and nagpagawa po ako ng plan at ayan na nga po at sinisimulan na nila. Sa pag-start po ng bahay, actually bago po nag-start nun is kahit simple lang po sana talaga is gusto ko sana ay matibay. So, meron po akong kilalang architect na bago lang po siya and hindi naman po kamahalan yung binayad ko sa kanya. Mabuti po at pumayag naman siya. And ayan po, nagpagawa po ako ng plans sa kanya. And ito na sinisimulan na po ng brother ko yung paggawa ng bahay. And meron po ako ditong 6 na labor at kasama na rin po dyan yung kapatid ko. Actually, dahil yung kapatid ko po talaga is sa construction po siya nag-work. Kaya ay naaawa din naman po ako sa kanya kahit bahay niya po yung gagawin. Is syempre, may sweldo na rin po siya kasi po meron po silang baby at kailangan po talaga ng gatas at mga diaper. So, halimbawa mag-work siya, syempre, sayang din naman po kung wala po siyang sweldo kasi nakakaawa din naman po dahil kailangan po talaga ng gatas at diaper sa anak niya. And syempre, kailangan din po nila ng makakain. So, ayan na po, sinisimulan na po talaga yung gawa ng bahay at sobrang excited na po talaga ako dito dahil syempre sa nakita niyo po kaninang bahay, nakakaawa po talaga yung bahay nila at ayan po, dahil syempre at ako naman po ay nagtatrabaho so meron naman po akong naipon at nakapag-loan na rin po ako. So ito na po ang kalabasan po ng ating sobrang kayod. Syempre, um, at yan guys, at meron po ako ditong nai-print at isi-share ko po yan. Ito po yung lahat ng mga materials na ginamit ko para dito at isi-share ko po yan na screenshot ko at um, bantayan niyo po at ipopost ko po din yan. Nandito po yan sa video. Itong bahay pong ito ay para sa aking kapatid na lalaki dahil meron na po siyang pamilya ngayon. So, nung nagpagawa po ako nito is nung 2023 na, so October. Actually, yung lupa po nito na pagtatayuan po ng bahay is 460 square meter lot. And malaki po siya kumpara sa halimbawa nabili ko din po doon sa Leyte. Meron pa po akong isa doon na lot. Pero yun po ay ibibigay ko po yun sa mama ko at saka sa kapatid kong babae. So, yung half po nitong bahay yung lupa na to, itong 460 is sa akin po at saka sa aking kapatid. May plano rin po ako magtayo ng bahay sa katabi niya. So, ito lang po muna yung uunahin ko dito dahil, syempre at sila po talaga ang nangangailangan ngayon dahil nakita nyo naman po yung bahay nila. So, ayan po yung ating, since nabanggit ko naman po kung ano po yung sukat ng lot, 920,000 pesos po ang pagkakabili po ng lote at hinuhulugan ko po yan at konting kembot na lang po at matatapos na rin po yung paghuhulog ko at dahil na rin po sa aking sikap. At syempre, at dahil na-mention ko rin po yung sa mama ko, meron po nabigay sa amin na bahay. Actually, na turnover siya yung bigay na pabahay dahil po naanuhan po kami ng bagyo noong 2013 nung Yolanda. So, binabigyan po yung mama ko ng house din po. So, ako na rin po yung nagpaayos nun.
ginamit ko rin po yung aking savings at nag-loan na rin po ako noon since 2020 pa naman yun. So, medyo nakahinga-hinga ako ng konti. Tsaka bago ko nasimulan yung sa brother ko. So, dahil na rin po sa pagtsatsaga natin, kaya nagagawa po natin yung mga bagay na yung akala natin is imposible. Ayan guys, since na-mention ko din po yung lote na ibigay ko po sa kapatid kong babae at sa mama ko, at half po yun sila, tig 100 square meter kay ate at 100 square meter kay mama. And sa kapatid ko rin po na lalaki dyan sa pinapatayuan niyang bahay, 100 square meter din po sa kanya. And the rest po, yung 360 square meter is sa akin na rin po. At someday po, pag okay na ang lahat, pag makaipon po ulit ako, magtatayo din po ako ng bahay na para sa akin, yung para sa akin niya. So, bali, okay lang sa akin na mahuli ako at least na nauna sila at meron na silang magandang kinalalagyan. So, ayan po yung kapatid ko, yung naka-red na long sleeve. Yan po yun siya. And napakasipag. At meron na po siyang anak. At bagong ano lang po sila, bagong kasal noong pag-uwi namin last year. So, nung nagkasal po yan sila nung June. Kailan ba yun? July yata yun, July. So, yun guys. Ayan, at sobrang nakaka-excite po talaga. Halos araw-araw po ay nagpapa-update po ako sa bahay dahil syempre nakaka-excite na nakakaba kasi ang mahal po ng mga materialis na gagamitin. Grabe guys. Kahit nung sa ano pa lang, sa labor pa lang as in, 68 days na labor, 115,320 po yung nagastos ko para sa labor lang. So, as in, mapapalula ka talaga sa budget at pagbabudget pa lang. At syempre, dahil sa mga materialis na gagamitin sa hollow blocks, cement, oh my God, grabe talaga yung mga materialis basta magpapagawa po ng bahay. Pero solid naman po pag matapos na siya. Guys, isi-share ko ha yung kung magkano lahat-lahat. At eto nga alam nyo guys, mahilig ako manood ng YouTube, lalo na yung mga gawa ng mga OFW na nangangarap para makaroon po ng bahay. Sobrang nai-inspired po talaga ako. Lagi kong pinapanood since 2016. Grabe yung pagkahanga ko sa mga OFW natin, sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa para po magkaroon ng bahay sa Pilipinas dahil po sa pinagpaguran, pinagpuyatan, lahat-lahat na po pawis. Halo-halo pong emosyon yung nararamdaman. So, napaka-exciting po talaga pag magpapagawa po kayo ng bahay, lalong-lalo na dahil para sa pamilya po natin. So, sobrang nai-inspired po ako at ito na nga ay darating na rin po yung time na ako po yung magpapatayo ng bahay. Sobra iba po talaga yung feeling. Sabi ko nga po sa aking kapatid, yung budget ko lang talaga sa pagpapagawa ng bahay sa kanya is around 400k lang. Pero dahil sa sobrang mahal ng mga materyales, kahit na umabot na po ako sa 500k, hindi pa rin po natapos yung lahat. As in, makikita naman po sa kalabasan po ng video natin at the end at kung ano po yung itsura ng inabot natin sa 500 plus K na ating nagastos. Dahil po ang ating pong nagastos overall, kung isasama po natin yung lote na pinagtayuan po ng bahay, which is 920k, at yung nagastos po natin na 500 plus ay umaabot po tayo ng 1.4 at hindi pa po dyan kasama yung mga ibang ginamit na katulad ng mga saliset, yung ref na galing kay mama na second hand na 3 years old at binilhan ko po si mama ng bago.
ngayon. At so, yan po guys, sobrang mahal po talaga. Hindi pa nga po dyan kasama yung ceiling. Wala po talagang ceiling. So, yan po, ito na. At kino-continuation po natin dyan. Araw-araw po ako nag-update sa aking kapatid. Minsan nga po natutulog ako mga 4 a.m. na dahil syempre magkaiba po yung time sa Pilipinas at sobrang na-excite nga po ako na hindi po ako makatulog dahil gusto kong makita kung ano po yung ano. Kasi syempre po, arawan po yung binabayad ko arawan. So, nagsusweldo po ako sa Sunday. So, pinapadala ko po yun sa kapatid ko o di kaya naman po sa ng um, sister ng aking sister-in-law. So, dahil minsan po busy po sila. Ayan guys, nakikita niyo po ang bamboo sala set. Yan po ang nabili ko po yan mga 5K. And then, ito na nga ginagawa nila. Yung poste para sa terrace at yung brother ko is nag-i-install na siya ng ating doors. Ayan, we have 4 doors. We have back door, front door, and dalawang rooms para sa ating guest or yes, para sa kanilang daughter pag lumaki. And then, meron din silang sariling room. Ayan na nga po, meron silang TV na lagyan. I believe ginawa po yun ng brother ko. Ayan yung ating dining area. Yung dining area po natin. At meron po silang jealousy dyan. Yung ginamit po nila is black ang kulay. Hindi po siya yung plain na clear ang kulay. At ayan, dun po lang po nalagay sa may living area. And here's the dining. Medyo malapit po siya sa kitchen. At black din po yung nagamit na kulay para sa ating sink. Kung baga yung sa tiles po yung nagamit po. Tiles po yung ginamit, I mean. Yan din po yung rooms, yung guest room, at yan po yung room nila, yung main room ng aking kapatid. Medyo malaki po siya kumpara sa isang room. Konti lang naman yung diferensya. At ito po yung front door na kung galing ka po sa labas, yun po yung terrace. And may bintana po siya dito sa left side kung galing ka po sa labas and diretso. So, yan po. Yan po yung ating pinaka-back door dyan. At yung CR po nasa right side. Ayan. Yan po yung CR natin. At actually, nagpabili na rin po ako ng door na nakita ko po sa marketplace ba yun? Yes, at brand new pa naman siya. So, yan. Ayan po yung ating toilet. At set po siya nung nabili ko. I don't remember how much it was. Pero ilalagay ko po dito dahil meron po tayong list kung ano po yung mga nabili po natin. Nandito po yung lahat guys. Ayan po pala yung kapatid ko ulit. Ayan, shoutout sa kapatid ko. At yung mga laborers niya, gumawa po ng bahay. Ayan po mga kapatid ko, yung brother-in-law niya, at saka yung father-in-law niya, at saka yung mga pamangkin ko po dyan, yung mga gumawa. Ma-mention ko lang din po, dito po, bago po siya naitayo, yung bahay na to na ginagawa po nila, ayan po makikita nyo po sa left side, yung may bintana na white, may wall na white, yan po ang, kung baga, bahay kubo po na pinagawa ko before po, ang lahat. Meaning to say, pinagawa ko po muna ang bahay para magkaroon po sila ng masisilungan and para hindi po mainit. And then, after po ng bahay kubo is, nagpagawa din po ako ng deep well. And then, after po ng deep well, nagpagawa din po ako ng pig pen para po magkaroon ng babuyan. At meron din po siyang tawag nito, yung sa septic tank, meron din po yan. So, gumastos po tayo dyan ng 56,870 para lang po dyan sa ating deep well, may water pump sa ating sa babuyan, sa septic tank at sa bahay kubo. Ayan guys, kung makita nyo, yan po yung ating dirty kitchen na binubuhusan po nila. At ayan na nga po, at yung brother ko naman ay inuumpisa niya pong maglagay na po doon sa labas, sa likuran na po, yan din po yung maging laundry. At nilalagyan na nga po niya ng bubungan. Ayan guys, at medyo matatapos na rin siya konti.
At hanggang dito na lang muna tayo dahil paubos na yung pera natin, yung budget natin na 500k. At nandito na nga rin po ulit yung ating mga na-order sa marketplace. Ayan po yung ating dining tables and chairs. Meron po tayong bed and cabinet na ipapadeliver na rin po natin dyan bago po ang mag-house blessing. Ayan po, na-deliver na po siya. At ang binayad ko po dyan is 10,150. At nandyan na rin po ang photo natin. Yan po yung nabili kong tawag dyan, bamboo sala set. Yan po. At yung ating gasol na rin na buy one get one, I don't remember how much it was. Ayan po yung ref na galing kay mama na wala naman pong sira. Perfectly fine. Yan po ang 3 years old na ref. Ayan din po ang ating mga materials na nagamit. Nakasulat po ito dito lahat. And ayan, sa gusto po magkaroon po ng idea how much po yung nagastos ko, nandito po ang ating listahan, guys. Ayan guys, nandyan na po ang ating presyo na 1.4M. Hindi pa po dyan kasama ang ating bamboo na sala set. Hindi pa rin po kasama dyan yung gasol. Yung nakita niyo po na kamay kasama siya. At hindi rin po kasama dyan yung refrigerator natin na Panasonic. Nabili ko po yun ng 23k. At 3 years old na po yun siya. Sila mama po talaga yung may gamit nun. Wala naman po sira. Ang gusto lang pong magkaroon si mama ng bago para mayroon din po yung kapatid ko. Ayan guys, ito na po yung house blessing natin / house tour. Our Father, who art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Pray for us sinners. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, as one Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. blessed are you Among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now at the hour of our death. Nga pala guys, ito ay house blessing, birthday po ng aking pamangkin at birthday din po ng aking sister-in-law. Pinagsabay-sabay ko na po siya para po hindi po magaso at syempre para isahan na lang din po yan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Guys, ito nga po pala yung aking mother. Ayan po yung may mask. Yan po yung aking pinakamamahal na mama. At dahil birthday nga po ng aking pamangkin, birthday po ng aking sister-in-law, at ayan, pinagsama-sama na po natin. Meron po tayong lechon at may pakunting handaan po tayo dito. Celebration dahil po ay house blessing na din. Pasasalamat po yan para sa ating mga natatanggap na mga blessings galing kay Lord. Ayan, ang sarap ng mga pagkain. Basta talaga may mga okasyon sa Pilipinas. May mga handa sila mama. Ako basta hanggang tingin na lang tayo sa mga photos. Basta masaya po sila, okay na rin po sa akin. Kahit ako po yung tiganda, ako po yung tigabayad. Okay na rin po sa akin. Basta masaya po sila, masaya na rin po ako. Yan, sa atin talaga pa yung mga okasyon, kung ano man yan,
meron po talagang karaoke, hindi po nawawala ang mga karaoke. Lagi po tayong masaya, kaya po nakakamiss po talaga. Hindi katulad dito na, oo nga, meron po tayong kinikita, pero kakaiba po pagkasama po natin kompleto yung pamilya natin. Kahit, kahit nga po walang handa is, basta nandyan po sila, di ba masaya? Ayan guys, at nandyan po yung anak ng aking pamangkin na yan, binibigyan ng food. Ayan po, shoutout po sa mother-in-law na ng aking brother. Ayan, syempre dahil nakakain na yung mga bata at ayan, matatanda naman po ang kakain din. Ayan, sobrang gusto ko din kung makakain ng lechon. Wow, ang sarap talaga ng mga pagkain paglutong Pinoy, no? Ayan, may shoutout ko lang dyan sa aking Facebook friend na lagi kong in-orderan ng cake, si Jolene Ace. Thank you very much for making the cakes na sobrang cute na cute. Ayan po yung cake na para sa house blessing ng aking brother. And this is the cake for my sister-in-law naman din. At ang cake ng aking niece na si Amara. She just turned 3. Ayan, kasama po yan sa house blessing. At yan din po ang, wow, ito rin po yung kanilang pagluluto. Sinisenden nila ako ng updates dahil, syempre, lagi tayong nakaabang. Ayan ang napakasarap na lechon. Hindi tayo nakatikim. Hanggang tingin lang tayo. Makuha ka sa tingin. Ayan guys, ayan po yung aking pinsan na si Kuya Dande. Ayan, thank you sa pagtulong kuya. Ayan po ng ating mga additional na mga family members, na mga kapatid ni Shin. Yung aking sister-in-law. Ayan din po yung front ng house ng aking brother. Yan lang po muna yung tsura ngayon dahil wala na po tayong budget. Ayan guys. Ang ganda. Ayan, may mga muron pa sila. May spaghetti at kung ano-ano pang handa. Ayan, sobrang aga nilang naglechon guys. Ayan, wow. Ayan guys, thank you so much for watching again.